Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito, araw ng Huwebes. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating mga kaakibat sa ating Master Control si Mr. Milo Junela at sa ating Widecast si Hero and of course ang ating Executive Producer si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin po sa ating YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay Radyo Pilipinas World Service and napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po nating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. Katuwang po natin sila sa pagsasahing papawid through shortwave broadcast. Yung pong mga facilities ng Tinang Tarlac. At syempre, sa ating pong real-time na live audio streaming, download nyo lamang po ang PBS radio app sa inyong mga cellphones, mapa Android man yan o mapa iPhone. Ayan, kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Huwebes? At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, inilabas na po ng Philippine Statistics Authority ito pong pagtasa o figures para sa ating gross domestic product, yung pong Philippine gross domestic product natin. Nakapag-post po tayo year-on-year growth ng 3% sa fourth quarter ng 2025. At batay po sa figure na yan na 3% nitong December 2025, pumalo po ang full year. Ibig sabihin sa kabuuan ng buong taon ng 2025, pumalo po ito sa 4.4% GDP. Ito pong 4.4% GDP ay mababa kumpara sa mga naunang pagtasa ng iba pang mga economic analyst natin. Kasi kanina nakausap ko po sa programang Bangon Bayang Mahal si Mr. Michael Recaport, ang ating RCBC Chief Economist. Ang kanyang pinaka-low end na ito, low end na forecast para sa 2025 full year GDP ay 4.6. Kaya lang pumalo sa 4.4 ang lumabas po na full year GDP for 2025. Pero umaasa po ang mga ekonomista, both local and foreign economists and investors, na ito pong 2026 makaka-recover po ang Pilipinas, makaka-recover ang ating ekonomiya dahil po sa mga panibagong sigla na maaaring dalhin nitong ating 2026 national budget para po lalong sumigla ang government spending, particular dito po sa mga infrastructure spending, habang nililinis po ang ranks ng DPWH sa korupsyon at paghabol sa mga tao, government or public officials man yan, maging sa private sector na sangkot sa mga anomalous flood control projects. Importante po kasi na muling maibalik ang sigla ng government spending upang makatulong sa manufacturing, sa employment generation, kasi iba pang mga aspeto para mapataas lalo ang ating gross domestic product para sa taong ito na 2026. Alright, sa puntong ito, ating pong topic for today actually is regarding din po sa isang magandang kaganapan, sapagkat alam nyo po, ang Pilipinas, sa lingid po sa kaalaman ng iba, ang Pilipinas po ang magiging chair ng 2026 ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nations ngayong taong ito 2026. Pinasa po kasi ng Malaysia, ang Malaysia po kasi ang naging chair ng ASEAN 2025 at sa huling summit nila sa ASEAN sa Malaysia, ipinasa na po ng Malaysia sa Pilipinas ang pag-chairship ng ASEAN para sa taong 2026 at marami pong inaasahan na maaaring mangyari, kaganapan, both beneficial for members of the ASEAN Bloc dito po sa Association of Southeast Asian Nations. At kabilang na po dito ang pinupush matagal ng tinutulak ng Pilipinas na tinatawag na Code of Conduct dito po sa West Philippine Sea. At mula po sa isang pahayag
ASEAN natin, ng Foreign Affairs Spokesperson for ASEAN na si Ginoong Dax Imperial, sinabi po niya na mukhang on board ang ASEAN members including China para sa pagpapabilis at pagko-conclude ng isang code of conduct sa South China Sea. So alamin po natin ito sa kabila po ito ng sa kabila ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa lumalalang tit for tat, war of words ng China at Pilipinas, particular ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na nagpapalabas ng mga pahayag laban sa mga opisyal ng gobyerno at ng ating mga mambabatas. Okay, at nasa linya po natin para alamin natin at himayin natin at mabigyan tayo ng tamang direksyon sa pangunawa sa usaping ito. Kasama po natin ngayon ang ating Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang umaga po at welcome muli sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ginong Ray Sampang. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan dito sa Global na Tayo. Thank you very much again, Professor Pitlo, for indulging us dito po sa ating programa ngayong araw na ito. So, ayon po kay DFA spokesperson for ASEAN na si Dax Imperial, ayon po sa kanyang pahayag, ito raw pong mga members ng ASEAN Bloc, kasama ng China dito, on board para mapabilis at na magkaroon na ng conclusion itong matagal nang pinag-uusapan at matagal nang pinupush ng Pilipinas para magkaroon ng tinatawag na Code of Conduct dyan po sa West Philippine Sea. Bilang isang Foreign Affairs and Security Analyst, nakikita niyo po ba na may basihan ang naging pahayag na ito ni Ginoong Dax Imperial? Well, mukhang isa yan sa magiging major agenda ng ating chairmanship ng ASEAN ngayong taon, yung pag-conclude ng Code of Conduct, no? Kasi nga dahil nga dito sa umiigting na tensyon dito sa West Philippine Sea or sa South China Sea at yung mga hindi lang sa kumbaga ay incidents at sea at on air, no, kundi pati na rin dito sa exchange of heated rhetoric, no, sa pagitan natin at ng China. So malaking tulong siguro kung sasapinan na tong COC at mukhang nagkakaroon naman na ng konting progress. It remains to be seen, no, kung yung mga sticking points, no, doon sa COC negotiations ay kumbaga magkakaroon na ng consensus. So tingnan natin. So mukhang may optimism sa bahagi natin dahil nakikipag-usap lahat ng concerned parties. Pero syempre yung mga sticking points na magkakaroon pa rin tayo ng kumbaga hindi hindi madali no, yung magiging proseso. Pero mukhang yung resolve sa ating bahagi ay nandun. Okay, ano po ba sa tingin niyo, Professor Pitlo, ang main challenge o main stumbling block para tuluyan ng makonkludo, magkaroon ng tinatawag na framework para maipatupad itong Code of Conduct sa West Philippine Sea? Ano po ba ang main stumbling block dito? Alam ko ang China, syempre understandable, medyo apprehensive dito ang China. Pero bukod doon sa China, meron pa bang iba na dapat nating makita na matuturing na stumbling block? Well, siguro yung nature ng document, no? So whether it's legally binding or somehow similar to the past DOC, no, yung Declaration of Conduct of Parties on the South China Sea na meron na tayo mula pa noong 2002. Pero dahil nga marami ng developments na nangyari since then, no, so we wanted na kumbaga ay mas maingipin, no, mas may tatag na document, no, itong COC. So we're hoping na hindi ito parang motherhood or watered down version ng DOC, no. So we wanted a stronger language and siguro clauses or provisions that would provide siguro for some kind of sanction or some kind of penalty for parties that would infringe the code, no. So I think yung nature ng document isa sa mahalaga, no, at medyo contentious o controversial
aspects. Palagay ko pagdedebatihan yan. Alright, bilang isang foreign affairs and security analyst at sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, do you think China, although sabihin na nating aktibo at open na rin sila dito sa pag-fast track at pag-conclude ng ASEAN, do you think makakasunod sila dito sa COC na to? Kasi meron din palang a certain portion ng COC na tinatawag na non-binding declaration of conduct on the South China Sea. Ano bang ibig sabihin ng non-binding declaration of conduct on the South China Sea? Well, yung non-binding na DOC na meron tayo noong 2002, so parang ini-encourage lang yung mga parties, no, na mag-behave in a manner na maiwasan yung tensions at hindi tumaas yung temperatura, iwasan na yung exercise ng self-restraint, no, para maiwasan nga yung pag-igting ng tension, maiwasan ng sigalot, no, yung conflict diyan sa South China Sea kasi matagal ng flashpoint yan. Pero alam naman natin, ang dami na nangyari mula noong 2002, no? Nag-reclaim yung China diyan, nagtayo sila ng mga artificial islands. Recently, yung Vietnam also did a lot of reclamation work diyan sa Spratlys. Yung Malaysia, nag-extract na siya ng oil and gas diyan sa Kasawari Field, no, sa parang timugang bahagi ng South China Sea. So, ang dami ng developments na nangyari. Tapos ito mga untoward incidents sa pagitan ng Pilipinas at ng China. So, nais natin magkaroon na itong document na to ay hindi parang voluntary yung pag-comply, no? Or kumbaga ay parang walang sanction or parang we leave it to the parties, we encourage the parties na mag-subscribe, no? O mag-i-observe itong document na to, no? Kasi yan yung dati, no? Yan yung DOC dati. Non-binding siya. We just encourage the parties to behave in a manner, in the spirit yung document na yun. So we want something different. So nandun tayo dun sa proseso ngayon na we wanted a stronger COC. Yan, ibig sabihin a stronger COC compared sa non-binding declaration ng of conduct. Itong binubuo ng COC na pinupush ng Pilipinas, talaga may mga katapat na sanctions at penalties. Palagay ko yun po yung parang lumalabas na parang linya na we wanted a binding, no? Kumbaga lahat ng parties na pumirma dito o pipirma dito, kumbaga alam nila na kung i-violate nila, ilabagin nila itong provisions na nilagdaan nila, itong code of conduct, ay may karampatang sanction, no? At yun ang kumbaga para ma-deter, no, ma-discourage yung ganong klaseng conduct or behavior na yun nga hindi nakakatulong sa regional stability. So palagay ko yun yung medyo malaking sticking point, no, sa pagitan ng mga 11 parties na tayo ngayon, no, 10 sa 11 sa ASEAN plus China, 12 na pala. 12 na parties. Alright. Okay, pero just to put it in context, Prof. Pitlo, para magkaroon lang ng differentiation. Kasi syempre meron na tayong existing UNCLOS, di ba? Tapos may COC pa. Ano ba ang pagkakaiba ng UNCLOS sa COC? Kasi ang UNCLOS, it sets parameters, international laws na dapat gawin ng bawat bansa kapag nagkakaroon ng overlapping issues. O yun dun sa pinaka teritoryo, sovereign waters and sovereign territory ng isang bansa na iniingatan sa ilalim ng UNCLOS. Now, meron tayong COC, lalo na kung ito ay hindi magiging kung magiging full-fledged COC ito, hindi katulad ng non-binding declaration of conduct. Anong pagkakaiba ng UNCLOS sa COC? Yung UNCLOS, no, yan yung constitution ng karagatan, no? Kumbaga ay yan yung mother anchor. I think yung COC, ang position natin, I think ito rin din yung view ng karamihan, no, na yung COC ay dapat naka-angkla din, no, naka-root dito sa UNCLOS, no. So kumbaga yung COC dapat ay hindi magi-introduce ng mga bagong provision na hindi naman na kumbaga ay talihis, no, dito sa provided na ng UNCLOS, no. So kumbaga nire-reinforce natin yung UNCLOS
particular dito sa setting ng South China Sea. So yun yung nais ng natin na yung COC ay kukuha tayo ng mga relevant na provisions o clauses, pwede nating dagdagan, pero hindi natin dapat i-diminish yung nakalagay na sa UNCLOS, no? At yung ilalagay natin yan sa konteksto ng South China Sea o West Philippine Sea. Alright, having said that, Prof. Pitlo, guide us or guide me and our listeners and viewers dito. Kasi pwede kaya maisama, kasama ba sa COC, na yung conduct ng mga Coast Guard ng mga iba't ibang bansa should never use force such as yung water cannon, dangerous maneuvers sa karagatan, paggamit ng karahasan laban sa ibang bansa. Do you think kasama ito sa COC, and how will China respond to this? Well, palagay ko ilalaban natin yan, no? At I think yung ibang claimant states dito sa South China Sea, nais din nila, no, na malagay yan in black and white, no? Na yung may mga certain conduct or behavior, parang GMRC ba, pag ikaw ay nasa dagat o nasa himpapawid sa itaas ng South China Sea, na yung mga assets, no, whether Coast Guard, Navy, Air Force or other military branches, na iiwasan nila yung mga ganitong klaseng aksyon na makaka-contribute sa pag-ikting ng tension at hindi makakatulong dito sa, kumbaga, ay pag-manage nitong flashpoint ng West Philippine Sea or South China Sea. So palagay ko isa yan sa key points, no, na ilalabi o ihihingi sa ating bahagi na mailagay diyan sa COC. At I think, no, makukuha din natin yung suporta ng ibang coastal states, mga frontline coastal states na nais din, no, na maiwasan yung certain behavior or conduct or activities na hindi nakakatulong, no, diyan sa regional stability, no. Yung mga nabanggit yung action, no, yung paggamit ng high pressure water cannon, yung use of force, no, Yes. especially against civilian fishermen, Yes. at yung pag-interfere doon sa mga routine activities gaya ng resupply, yung rotation ng ating mga tropa. So palagay ko nanaisin natin na yan ay ma-spell out, no, ay mailagay diyan sa dokumento na yan. Will the COC, sa tingin niyo po ba, Prof. Pitlo, will the COC also include non-interference from non-ASEAN members? Halimbawa, yung ibang mga bansa na hindi naman sakop ng ASEAN. Like for example, yung madalas na pinupunto ng China na mga foreign meddling mula sa US at sa ibang European countries. Do you think ipupush naman ito ng China para ma-include sa COC? Well, palagay ko, no, nanaisin siguro din ng China na mailagay yan. Pero siguro sa konteksto, no, na yung dispute management between ASEAN claimants at yung China, kasi sila yung mga direct parties dyan. So, kung yung konteksto ay parang channel of communications o bilateral yan or between the direct claimants, no, maiwasan umigting yung tension, palagay ko wala naman siguro problema doon. Ngayon, kung sasabihin ng China na wag na kayong makipag-joint exercises or military drills with your allies and partners, palagay ko ibang usapan yon. Kasi bago pa naman tayo nag-usap sa DOC, bago pa mag-negotiation sa COC, yung alyansa natin ng US, matagal na yan, no? At yung pagpapalakas natin ng ugnayan sa ibang mga security partners gaya ng Japan, no? Recently nag-sign tayo ng reciprocal access agreement sa kanila. Nagpumirma rin tayo ng acquisition and cross-servicing agreement itong Enero, no? At yun nga, meron tayong visiting forces agreement with New Zealand and Canada. Meron tayong exercises with Australia. So yan mga yan ay tuloy-tuloy naman. So kung wala naman sigurong party, no, na nais na bigyan ng parang veto power yung isang party para sabihin na itong mga ganitong klaseng arrangements ay hindi na dapat itanggapin, no, or dapat nang iputulin, no, kasi
kaya naman nating ayusin yung sitwasyon sa South China Sea. Yung pagpapalakas ng ating Coast Guard at ng ating military sa tulong ng mga aliado natin, mga partners natin, through transfer ng assets or military training, para in preparation for contingencies, yan naman ay palagay ko hiwalay na usapin, no? At hindi dapat saklawin nitong COC. Kasi ang focus natin sa COC ay yun nga, no, maiwasan yung tension at hindi humantong sa conflict, no. Itong yung tunggalian natin, yung sigalot natin dito sa South China Sea. So Alright. palagay ko hindi lang tayo, hindi lang Pilipinas, no. Kasi ibang kapitbahay natin, meron din silang mga exercises, military drills with other partners including China, including US, including Japan. Hindi rin naman siguro katanggap-tanggap sa kanila na sabihin na dahil meron ng COC, dapat wala na itong mga ganitong klaseng activities with other partners maliban sa China. Okay. Now, going further, Professor Pitlo, natuklasan ng isang malaking gas reserve o gas reserve dito sa West Philippine Sea, sa Malampaya Gas Field. At ito ay tinatawag na Malampaya East 1. At isa sa bagamat napakalaking epekto, advantage nito sa ating ekonomiya, dito sa ating Pilipinas, isa sa mga tinitignan din na aspeto paano masisecure itong Malampaya East 1. Alam naman natin, of course, kasi ang China is always conducting regular patrols dyan sa West Philippine Sea. Aggressive sila dito. And ang isang tinitignan is yung security ng Malampaya East 1. Although, ang sinabi nga po ng AFP, they will make sure na secure itong Malampaya East 1. Pero bilang isang foreign affairs and security analyst, may nakikita ba kayong security threat na maaring maipose laban dito sa Manila o Malampaya East 1? Well, matagal na tayo dyan sa area ng Malampaya, no? At itong Malampaya East ay hindi naman kalayuan doon sa existing na field natin o yung existing facility natin dyan sa area na yan. At actually, long overdue na naghahanap tayo dapat ng mga alternatibo, mga bagong field, no? Kasi paubos na tong Malampaya. Kahit na magbigay tayo dyan ng mga technical interventions, pwede niyang i-extend yung productive life ng field, no, for a few years, pero hindi yan tatagal. At itong Malampaya, mahalaga yung role nito sa ating energy security, no? Kasi nagsusupply ng mga 20 to 30% ng energy requirements ng Luzon, no? Yung pinakamalaking isla natin sa ating bansa. So kung yan ay maubos, malaki yung epekto niyan sa ating power, no? Maapektuhan yung distribution ng power sa makaapekto sa commercial at industrial, residential use, no? So dapat na pinapaigting natin yung pag-explore ng mga bagong fields. So welcome development itong Malampaya East. So dapat i-secure 'yan. Hindi naman naging issue before with China itong Malampaya, no? I think yung flashpoint pagdating sa oil and gas exploration and development natin ay yung Recto Bank, no, yung Reed Bank, na mas malaki. Ang sabi nila yung field ng Sampaguita, ang estimate mga 3 times ng Malampaya, no? So malaki siya, pero hindi pa tayo nag-e-explore. We attempted, no, to explore back in 2011. Nagkaroon ng interference sa bahagi ng China. Medyo na to, no? Further offshore na ito kumpara sa Malampaya. Yung Malampaya medyo mas malapit sa Palawan, no, kumpara sa Recto Bank o Reed Bank, no? So hindi ko nakikita na itong Malampaya East ay magiging parang security concern, no? So but that said, no, ang AFP natin, ang ating Coast Guard, yung Westcom natin, ay nakahanda naman, no, na mag-provide ng assurance sa mga investors natin na kumbaga mamumuhunan, maglalagak ng teknolohiya para i-extract yung natural gas dyan sa area na yan. Alright. Okay. Siguro last question po for today, Prof. Pitlo.
I just want to know kung aware po kayo at iba pa nating mga security analysts dun sa growing number of Filipinos being recruited by China bilang mga trolls dito sa ating bansa, pushing for the narrative of China and siraan ang ating pamahalaan, ang mga gobyerno, members of the cabinet, maging mga lawmakers natin, sapagkat mainit ngayon ang usapin, lalo-lalo na sa Senado, maging sa Kongreso, at sa ilang mga opisyal ng pamahalaan, lalo tigit dito kay Commodore Tariela. It seems that siya ang target nito. Nadamay pa yung iba pa natin mga mambabatas dito sa ikang social media blast ng mga trolls laban sa atin, at yung reaction ng China, ng Chinese Embassy dito sa Manila sa caricature na ginawa ni Commodore Tariela kay Chinese President Xi Jinping. Do you think there is really a huge presence of patrols hired by the Chinese government to operate here and undermine the Philippines, Professor Pitlo? Well, malaking charge yan, no? So dapat siguro kung tingnan natin, no, imbestigahan ng ating pamahalaan kung meron nga talagang ganyang parang network, no? At may effort na mag-create ng ganyang klaseng network para to influence, no? I-infiltrate, influence, sway yung public opinion dito sa yun nga itong umiigting na parang trading of heated words, no, sa pagitan ng mission or embahada ng China sa ating bansa at ng ating PCG spokesperson for West Philippine Sea at ilang sa ating mga mambabatas, no. Pero ang sa akin siguro, Ginong Ray, no, itong sustained, no, na public spot, no, public feud sa pagitan ng magkapitbahay tayo at ng China dito sa South China Sea o West Philippine Sea. I think it is not a kind of conflict that should be sustained, and it is not a war na can be won, no. Actually, ang biggest casualty nitong megaphone diplomacy at nitong wolf warrior diplomacy ay yung totoong diplomasya, no. So we wanted diplomatic space to grow, not to shrink, no. We wanted our diplomats, our professional career diplomats, to have more leg room, to have more room for maneuver. And I don't think itong climate right now, itong environment right now is conducive for that. Tayo ang host ng ASEAN ngayong taon, no. Nais natin na yung lahat ng ating kapitbahay at yung mga major partners natin gaya ng China ay dadalo, pupunta sa atin para makipag-usap, whether tungkol yun sa COC or sa free trade agreement. So yung kailangan natin siguro ng yung demand, no, para sa ating diplomasya na mag-step up, no, nandoon. So palagay ko yung hamon na yan dapat tanggapin ng ating pamahalaan. At hindi madali, no? Pero yan ay kailangan kasi tayo yung tinitingnan ngayon na leader ng ASEAN in a difficult times, no? Totoo. Pero before I let you go, Professor Pitlo, anong reaction o pananaw niyo dito? Sa kabila po kasi ng tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, particularly dyan sa West Philippine Sea, Chinese Coast Guard against the Philippine Coast Guard. Pero nagawa pong rumisponde ng Chinese Coast Guard dito sa ating mga kababayang tripulante ng MV Devon Bay dyan sa may Scarborough Shoal. I think they were the first one to reach there kasi sila yung may pinakamalapit na istasyon doon. So they were able to rescue 15 Filipino seafarers and of course turned over dalawang bodies o casualties ng Filipino seafarers sa ating Philippine Coast Guard. So what does this say sa batas ng karagatan natin, particular dyan sa West Philippine Sea? Well, tama yan, Kari, no? Kasi itong mga ganitong klaseng acts, no, humanitarian, yung pag-extend ng assistance para mag-conduct ng search and rescue sa ating regardless of nationality, no, nagkataon na ito ay isang vapor, no, na may dalang iron ore galing sa Zamboanga na papuntang China. Unfortunately, na aksidente dito malapit sa Bajo de Masinloc o sa Panatag Shoal.
nag-provide ng immediate assistance itong China Coast Guard at yun nga, na-rescue yung 17, no? Unfortunately, namatay yung dalawa, tinurn over sa ating Philippine Coast Guard. So itong mga ganitong klaseng action ay nakakatulong, no, na ipakita sa publiko na itong West Philippine Sea ay hindi lang naman puro tungkol sa itong girian. Of course, no, yan ay dapat nating i-call out, i-criticize. Pero sa akin, yung mga ganitong actions na kumbaga helps improve the goodwill or public image of China, we recognize, no, we acknowledge, at siguro idagdag natin kung sakaling yung pumasok tayo sa shouting match, no, di ba parang yung praise nga na criticize, call out in private, i-negotiate in private, and praise in public, no? So kung maganda naman yung ginawa, recognize, pasalamatan. Yung mali, i-call out. Tapos kung talagang maigting yung exchange sa pagitan ng dalawang panig, try to put it in a parang yung diplomatic, may certain parameters pa rin na ino-observe dapat tayo, no? Lalo na kung tayo ay opisyal ng ating pamahalaan, kasi iniiwasan natin na misinterpret, no, o ma-misconstrue yung ating mga remarks, no? Masabi na yan ang official na position o tindig ng ating pamahalaan hinggil sa ibang foreign leader, no, or yung ruling party ng ibang bansa. So siguro mas iba yung pag-iingat at the same time mas malaking demands, no, para sa ating diplomasya. With that, Professor Pitlo, maraming salamat po as usual sa inyong professional at ikang objective insights and views on this matter being discussed. We appreciate it very much, Professor Pitlo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo at ang inyong programa. Ang ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilit pa ng isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Good morning kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.